So hello guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ko lang maikling video. Ang gagawin kong video ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo. So ito, hindi sigurado yung bilang na sasabihin ko sa inyo kung ilan yung pupunta sa rally. Kumbaga parang estimation ko lang yon. Kasi kagaya ka na sinabi ko nung nakaraan, nanonood ako sa mga ibang vlogger. May nakikita ako sa mga thumbnail nila, sinasabi nila na mga dadalo sa gagawing peace rally ng Iglesia ni Cristo, nasa 2 milyon, may 3 milyon, at may 5 milyon. At meron naman nagsabi, hawa-hawa na. Kahit hindi yung kaanib sa Iglesia ni Cristo, siguradong sasama na. Pero sigurado ako may sasama na rin dyan na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo. Maraming nag-aabang yan. Hindi lang sa venue ng gagawing rally. Kasi sa Manila, ang alam ko, Liwasang Bonifacio eh. Pero yung nagsabi ng 5 milyon, dudubling ko na, gawin ko ng 10 milyon. So bakit ko naisipan na sabihin na 10 milyon? Sana maabot yun ng Iglesia ni Cristo. Pero kasi alam nyo kasi, yung kagaya na nga nag-comment sa akin ng gagawing rally, hindi lang doon sa may Manila, Luzon, Visayas, Mindanao yan. Kaya ako naisipan na 10 milyon, may possibility rin kasi buong mundo ang ang nag-aabang ngayon sa rally ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ilang bansa na yung merong Iglesia ni Cristo, kung di ako magkamali, nasa 150 to 160 na bansa na sa buong mundo. May kaanib na ng Iglesia ni Cristo. Kung sasali lahat yun. May mga OFW din na iglesia na nasa ibang bansa, na nakatala sa ibang bansa. May mga butante rin sa ibang bansa. Nakaanib sa Iglesia ni Cristo. Kung sasali din yun, di ang dami. Pero yun, hindi ko man mas sure na aabot ng 10 milyon yun. Pero sigurado ako, ang manonood hindi lang 10 milyon. Kasi buong Pilipinas, 120 milyon na ang population ng Pilipinas, kung di ako magkakamali. Sa survey nila, 110 to 120 milyon yata ang population ng Pilipinas. May nabalita pa na buong mundo at merong ibang bansa na nagbabalita at nanonood na sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo. Pero ngayon, dalawa lang yung masisiguro ko na 100% talaga. Yung kagaya na sinabi ko noong nakaraan, makikita nyo yung pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo, yung pagsunod nila sa kanilang tagapamahalang pangkalahatan, at makikita natin yung kaayusan ng Iglesia kung paano sila magsagawa ng rally at kung paano sila manindigan sa kanilang pinaglalaban. At saka yung pangalawa, yun nga, kagaya na sinabi ko sa inyo, yung masisiguro ko lang sa inyo, hindi lang 10 milyon ang manonood dyan. Kaanib man or hindi kaanib, sigurado mag-aabang at manonood dyan. At sigurado ako yung mga DDS, maraming papabor at sasama rin sa iglesia, sigurado din yan. Hindi man sa mga venue ng INC, pero manunood dyan at susuporta yan sa adhikain na Iglesia ni Cristo. May mga DDS supporters na susuporta sa mga Iglesia ni Cristo. Isa na ako doon na DDS supporters at dating Iglesia ni Cristo na susuporta sa INC. Pero pag inabot ng 10 milyon yun, grabe nun kulang talaga sa Metro Manila Kasi yung nagsabi sa akin na Luzon, Visayas, Mindanao, oo nga ba naman Kung lahat pupunta dyan sa Manila, di crowded na dyan, hindi magkasya yung sigurado traffic na dyan sa Manila. Kasi ang daming sasakyan na pupunta ang daming INC. Lahat ng lokal lahat ng probinsya kung pupunta dyan sa Manila. Kaya sigurado ako hindi lang dyan sa yan, Luzon, Visayas, Mindanao yan, may pagdadausan ng peace rally ang Iglesia ni Cristo. Kasi kumpara sa akin, tama naman yung pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo na walang mangyayari sa gagawing impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kaya sinuportahan ng INC yung panawagan ni Presidente Bongbong Marcos o Ferdinand Marcos na itigil na lang yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Huwag nang ituloy kasi makakagulo lang yan sa bansa at magiging abala lang yan sa buong Pilipinas. Kaya sana matupad yung estimation ko na 10 milyon. Kasi ang ANC kalat na hindi lang sa Pero pansinin mo, ang mga Duterte hindi nila tinira yung Iglesia ni Cristo. Wala silang tinira ni isang kaanib sa Iglesia ni Cristo nung panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Kaya masasabi ko ang ANC ay napakataas ng pagkilala sa kanila ng mga Duterte.
Si Broemong Duterte, kinakalaban niya, yung mga pare, pinapagalitan niya eh. Na pinagsasabihin pa nga niya ng mga pangit na salita eh. Pero sa ministro ng iglesia, si kapatid na Eduardo B. Manalo, hindi niya ginanon. Mataas ang respeto ni President Rodrigo Roa Duterte at saka ni Vice President Sara Duterte at ng mga Duterte sa INC, ganun din ng mga Marcos. Mataas pa rin ang respeto nun sa Iglesia ni Cristo. So paano ba yan guys? Hanggang dyan laking video for today guys. Maraming salamat guys. Hanggang sa aking mga susunod na video.